ang bagong skill ni Mahoraga na na-inherit niya mula kay Sukuna na gumulat kay Gojo Satoru at paggamit naman ni Gojo Satoru ng kanyang maximum output ng blue na pumatay kay Agito. It is the updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ang official translation scans review para sa Jujutsu Kaisen Chapter 234. Ngayon huwag kayong maguluhan kung napanood nyo na ang spoiler chapter review natin para sa same chapter na to dahil ito lamang yung confirmation ng mga details dahil as you know that is just leaks and spoilers kaya hindi pa confirmed ang details doon. In the very first panels may kita natin si Yuta Okutsu na nagbabalak nang mag-step in sa nangyayaring showdown sa Shinjuku para nga naman hindi na mapunta sa danger ang buhay nitong si Gojo dahil alam naman niya na nangyayari nga ang 3v1 battle gamit ang Shikigami sa 10 Shadows. Isang bagay na hindi naagustuhan at kinontra nitong si Kashimo Hajime habang sinasabing wag daw siyang mangingialam dahil in the first place hindi naman siya ang susunod na nakapila na papalag kay Sukuna kung sakaling matalo si Gojo dahil ang susunod na makikipaglaban bala kay Sukuna if that happens ay itong si Kashimo Hajime. Nagkakaroon na ng init sa gitna ng dalawang karakter na ito. Kung kayong tatanungin sinong mas malakas, sinong mananaig, si Yuta Okutsu ba or itong si Kashimo Hajime? I'll let you guys decide on that. Para hindi na lumala pa ang sitwasyon, bigla nang nag-intervene itong si Hakari Kinji habang sinasabing tama daw itong si Kashimo na hindi sila dapat mangialam sa laban dahil sinabi daw ni Gojo beforehand bago pa mangyari ang showdown nila ni Sukuna na hahayaan lamang daw ni Gojo na pumasok or mangialam sa laban itong si Hakari at ang iba pang mga sorcerers in the case na maging mahina or mag-weaken na itong si Gojo to the point na mas mahina pa siya sa kanila. And common sense is enough, may kita naman natin na hindi pa ganun kahina si Gojo dahil pumapalag pa talaga siya kay Sukuna. Pero nagpumilit pa rin itong si Yuta habang sinasabing iba na daw ang sitwasyon ngayon dahil hindi na makakagamit ng domain expansion si Sukuna kaya hindi na sila dapat matakot at hindi naman daw siya literal na mangingialam sa laban but instead gagamitin niya lamang si Rika para i-handle ang mga Shikigami, therefore makakapag-focus naman si Gojo sa kanilang laban. What I mean by that is tatapatan ni Rika at nitong si Yuta ang dalawang Shikigami na si Agito at si Mahoraga para makapag-focus itong si Gojo sa pakikipaglaban niya kay Sukuna. Sumingit din naman si Maki habang sinasabing kung may kailangan daw mag-intervene or mag-step in sa laban, walang iba yon kung hindi siya. Dahil kung sakaling matalo daw or mapatay itong si Yuta Okutsu sa mangyayaring laban, mawawalan sila ng isang napakalaking trump card. Dahil alam naman nating isang napakalaking chess piece ni Yuta Okutsu pagdating sa mangyayari pang susunod na mga laban dahil hindi lang naman si Sukuna ang kalaban dito, nandito pa si Kenjaku at ang iba pang mga kalaban. Na sinagot naman ni Yuta na hindi na daw nilang kailangang mag-prepare pa para kay Sukuna dahil kung mapapatay niya si Sukuna right in the spot, hindi na nila kailangan pang maghanda sa susunod na mga mangyayari. Si Yuji naman, although hindi niya sinabing mangingialam siya or papasok din siya sa laban, sinuportahan naman niya si Yuta na kailangan na daw talagang mangialam ni Yuta at sumali sa laban dahil maaring nag-aalala na din itong si Yuji sa kanyang Gojo Sensei. Nang dahil dito para bang napikon itong si Kusakabe at itong si Meimei nang dahil sa pag-iisip ng kanilang mga estudyante. Sinabi nitong si Meimei na hindi daw magkapareho ang goal ni Sukuna at nitong si Gojo kaya kailangan niya itong linawin. Sinabi niya na ang goal lamang nitong si Gojo ay ang talunin itong si Sukuna dahil kung sakaling matalo niya si Sukuna kaya na nilang pagtulungan si Kenjaku kung magtutulong-tulungan sila. However itong si Sukuna kung mapapatay niya si Gojo, kailangan pa rin niyang labanan ang lahat ng natitirang sorcerers nang walang pahinga. Ibig sabihin kung sakaling manalo man itong si Sukuna, kung pagtutulungan nila ito, kaya na nila itong patayin dahil na-weaken na ito at napakapagod na nito without any rest. Pero kung mangingialam sila right away at may mabawas pa sa kanilang lineup, magiging napaka-fatal nun para sa magiging susunod na laban naman kay Kenjaku. Dinagdag pa ni Hakari, siguradong may natatago pang trump card itong si Sukuna na inaantay lamang niyang gamitin at the right time. At kung sakaling mangingialam sila and mag-intervene, maaring madamay pa sila kapag in-unleash niya yon. Nilinaw pa nitong si Kusakabe na sa pamamagitan daw ng kondisyon na yon ay nag-hold back pa itong si Sukuna habang si Gojo naman ay nakakapag-go all out dahil nabanggit nga maging sa animated part na ng series na ang moment or ang time na nasa zone si Gojo Satoru ay kapag nag-iisa siya. Bigla namang sumingit si Kashimo Hajime habang sinasabing ganito na daw pala kababaw mag-isip ang mga modern day sorcerers. Sinabi niya na napakasimple lamang ng mga bagay-bagay. Ito ay ang laban ni Gojo Satoru at hindi sila dapat mangialam. Then we proceed sa nangyayaring laban sa Shinjuku kung saan hinahabol ng dalawang Shikigami na si Agito at ni Mahoraga itong si Gojo. Taking advantage of their numbers, pinagtutulungan itong si Mahoraga at nitong si Agito ang paggagawa ng consecutive barrage of attacks kay Gojo. However, naiiwasan or na-evade ni Gojo ang ginagawa nilang atake habang nagbibigay pa ng solid counter attacks. And in this specific panel, may kita natin na halos nawasak na ang katawan or ang abdomen na part nitong si Agito nang dahil sa ginawang suntok ni Gojo. Subalit hindi yun naging effective dahil nagawang i-heal or i-regenerate ni Agito ang ginawang damage sa kanya ng Honored One.
At alam na rin naman natin kung ano ang rason para sa bagay na yon. Ito ay dahil sa ability ng Tranquil Deer na ang reversed curse technique or ang regeneration. Nagpatuloy ang laban, ginamit ni Agito ang kanyang buntot na nagre-resemble naman sa Great Serpent na si Orochi. However, pinuto lamang yun itong si Gojo Satoru habang iniiwasan pa ang pinagtatangkang atake nitong si Mahoraga. But again, it was to no avail dahil alam naman natin na kaya mag-regenerate nitong si Agito kaya naibalik niya lamang ang naputol na parte ng kanyang buntot. Dito na na-realize nitong si Gojo Satoru na dahil na nga sa kayang mag-regenerate nitong si Agito, para na din siyang si Mahoraga na kailangan niyang i-one tap para mapatay niya instantly. Hindi naman binibigyan ng chance nitong si Mahoraga na makapag-isip itong si Gojo Satoru habang gumagawa siya ng isang slash mula sa kanyang kinatatayuan ay pinatalsik niya ang mga debris nito papunta kay Gojo Satoru. But since hindi naman parte ng katawan or ng weapon nitong si Mahoraga ang kanyang mga pinatalsik na debris, hindi yun nakakapag-nullify or nakaka-bypass ng infinity nitong si Gojo kaya hindi yun tumama kay Gojo. Nang dahil dito, sinamantala naman ni Gojo ang nagawa niyang pag-iwas sa atake nitong si Mahoraga habang naiiwan pang nakatusok ang kamay ni Mahoraga sa lupa. Binigyan niya si Mahoraga ng isang napaka-sharp na sipa na hindi nito naiwasan habang nagtatangka namang mag-launch ng isang counter-attack itong si Agito sa kanya. Subalit katulad ng kung paano lamang pinanis nitong si Agito ang mga ginawang damage nitong si Gojo Satoru, pinakitaan din siya ng galawan nitong si Gojo habang sinasalo ni Gojo ang kanyang electricity ng parang wala lang. And right after that ay sinuntok niya pa itong si Mahoraga ng napaka-solid to the point na halos mamilipit na ang buong katawan nito, pero alam naman natin na hindi pa rin yan magiging effective dahil nga kaya nitong mag-regenerate. Dito na nagsimulang isipin ni Gojo Satoru na magiging isang napaka-vital na weapon nitong si Agito sa kanilang laban dahil kung sakaling gamitin itong si Agito ang kanyang Tranquil Deer abilities dito kay Sukuna ay mahihil si Sukuna, therefore maging ang utak ni Sukuna ay pwedeng magbalik sa normal at matatalo siya nito kung sakaling makapaglatag ito ng panibagong domain expansion. Dahil alam naman nating lahat na as of the moment ay parehong may tama ang utak nila at hindi sila makagamit ng lahat ng skills nila at nagre-rely na lamang sila sa iilang mga skills na pwede nilang gamitin and available for now. No offense, pero at this mere moment, ang ginagawa lamang ni Sukuna ay ang magtago sa kanyang shadow dahil takot siyang tamaan ng purple ni Gojo Satoru. And at the same time, alam naman niyang walang ibang choice si Gojo kung hindi labanan ng kanyang mga Shikigami dahil hindi naman siya pwedeng tumakbo at nakapag-adapt na din itong si Mahoraga sa kanyang Infinity. Ang isa pa sa kinatatakutan ni Sukuna kaya nagtatago siya sa loob ng kanyang shadow ay dahil sa nagawa nga niyang saluhin ang 120% na purple nitong si Gojo Satoru, pero kapalit nun ay ang pagkawasak ng kanyang dalawang kamay. At kung iisipin, nangyari ang bagay na yun nang nasa perfect condition pa siya, pero despite that, nagtamo pa rin siya ng napaka-severe na damage. What more kung tamuhin niya ang ganun kalakas na atake ngayong wala na siya sa tamang kondisyon. Naisip niya na napaka-fatal nun kaya hindi niya na nire-risk na magpakita pa kay Gojo sa labas or sa surface. Nang dahil dito nang hingi na ng tulong itong si Sukuna kay Mahoraga, and when I say that, hindi lamang siya nagsabi na tulungan mo ako but instead pinrovoke niya pa ito para ma-unleash nito ang kanyang maximum strength. Sinabi niya kay Mahoraga na hindi daw niya gusto na pinag-aantay siya ng kanyang Shikigami. Sinabi din niya na hindi na si Megumi Fushiguro ngayon ang kanyang master kung hindi siya. Kaya patunayan sa kanya ni Mahoraga kung ano ang kanyang makakaya. Nang dahil dito, biglang nag-snap itong si Mahoraga at biglang umikot na naman ang kanyang Dharma Chakra wheel. So this only means one thing, hindi lamang ginagamit ni Mahoraga ang kanyang adaptive ability or ang kanyang Dharma Chakra wheel sa pag-adapt ng mga curse techniques ng kanyang kalaban. He can use it for something more than that. By the next panel, nakita natin dito na naputol na ang kanang braso ni Gojo Satoru, pati na rin ang gulat na reaksyon sa kanyang muka. Ito ay isang bagay na hindi niya ina-expect at hindi niya na-predict na gagawin ni Mahoraga. Although napakalayo ni Mahoraga mula kay Gojo Satoru, sa pamamagitan ng isang range na slash ay nagawa niyang putulin ang braso nito. At kung papansinin din nating mabuti, hindi isang simpleng slash lamang ginawa nitong si Mahoraga dahil maging ang napakalaking mga buildings na nasa background ay nawasak niya. Nang dahil dito, natuwa ng lubusan si Sukuna, hindi siya makapaniwala to the point na napahawak siya sa kanyang bibig sa sobrang tuwa habang pinupuri si Mahoraga. Dito na nagsimulang magpanik ang mga allied sorcerers dahil hindi sila makapaniwala sa nangyari. Maging sila ay hindi ina-expect na kayang gamitin nitong si Mahoraga ang slashes na nagmumula sa curse technique ni Ryomen Sukuna. And not just that, hindi din nila akalain na kaya na ngayong lumipad ni Mahoraga, isang skill na nagmula din sa kanyang vessel na si Sukuna. Si Shoko naman gulat na gulat dahil alam niya na unti-unti nang nagde-deplete ang healing ability nitong si Gojo Satoru kaya magiging napakalaking fatality nito para sa kanya.
Hindi nag-aksaya ang dalawang Shikigami na ito, agad nilang hinabol si Gojo Satoru para samantalahin ang pagkawala ng isa sa kanyang mga braso. Nang dahil dito nagsimula na ding mag-appear si Sukuna mula sa shadow papunta sa surface. Pinagtulungan nila itong si Gojo Satoru habang pinagpapasapasahan siya gamit ng kanilang consecutive barrage of attacks, to the point na nakapagland na nga dito si Sukuna ng isang napakasolid na hit sa ulo nitong si Gojo Satoru na nagpatalsik naman sa kanya papunta sa kung saan naroon itong si Agito. Si Agito naman nagpe-prepare para bigyan ng isang napakasolid na follow-up attack itong si Gojo Satoru na lumilipad ng dahil sa ginawang sipa ni Sukuna. Point blank range ay nakapagland ng isang napakasolid na cursed energy reinforced na suntok sa batok nitong si Gojo Satoru na magpuprove na napaka-fatal. Dahil syempre no matter what you say, ulo pa rin yan, nandun pa rin ang utak at napaka-sensitive nito sa mga atake. Pero dito na naman nagsimulang pahangain ni Gojo Satoru ang lahat ng Jujutsu Kaisen fans. May kita natin dito na instead na matakot, instead na indahin ang sakit mula sa mga tinamo niyang atake, nagtingala pa itong si Gojo Satoru habang humingiti kay Agito, habang sinasabing iniisip daw niya right from the start, pero ngayon ay nakapag-desisyon na siya at na-realize niya na hindi worthy si Agito na tumayo sa same ground na tinatayuan nilang tatlo. Napatating niya na hindi worthy si Agito at hindi nila ka-level si Agito, kaya kailangan niya nang burahin si Agito sa nangyayaring laban. At the very same time, at the very same panel, may kita natin ng isang napakalaking blue orb sa kaliwang kamay nitong si Gojo Satoru na para bang may hawak siyang isang Rasengan. Gamit ang nag-iisang kamao niyang ito ay sinuntok niya itong si Agito ng napakalakas, to the point na naibaon niya si Agito sa kanilang kinatatayuan. Si Agito naman hindi agad namatay instantly dahil alam naman natin na mayroon siyang regenerative capabilities. However, dito na nagsimulang kabahan si Sukuna at si Mahoraga nang dahil sa naramdaman nilang may kakaiba na namang gagamitin si Gojo Satoru. Kahit na wala na ang isa sa kanyang mga braso, hindi pa rin natinag si Gojo habang ginagamit niya ang kanyang kaliwang kamay para ibalibag itong si Agito sa pamamagitan ng kanyang ginamit na teknik na ang Blue Maximum Output. Sa sobrang lakas ng impact nito ay maging itong si Mahoraga at si Sukuna ay hindi na ginawang saluhin pa ang Blue ni Gojo Satoru. Dahil kung iisipin natin nakapag-adapt na si Mahoraga sa curse technique lapse nitong si Gojo Satoru, pero at the same time hindi na nagtangka itong si Sukuna at si Mahoraga na saluhin yon, despite the fact na kayang-kaya niya nang tangkehin ang Blue dahil nga nakapag-adapt na siya dito fully. Papatunay lamang ito na sa sobrang lakas ng naramdaman nilang aura or energy output mula sa Blue ni Gojo Satoru ay hindi na sila nag-risk na tulungan pang iligtas itong si Agito. Dahil na nga sa walang humarang sa ginawang pagbalibag nitong si Gojo ng kanyang Blue Maximum Output ay nakarating ito sa labas ng building na kung saan doon ito nagsimulang mag-implode, na nagdulot naman ng pagkadurog nitong si Agito dahil alam naman natin na ang Blue ni Gojo Satoru ay nag-work ng para bang isang black hole. Patuloy nitong inipit ng inipit itong si Agito hanggang sa maging para ba itong isang napakaliit na bola na hindi na kayang mag-regenerate pa. Therefore, Agito has been eliminated from the battle. And for the very last page, we get to see na unti-unti nang nagbabalik at nagre-regenerate na naman ang kanang braso ni Gojo Satoru habang nagkakaroon ng editor's note na in another 41 seconds ay mag-iiwan ng isang napakalaking marka ang gagawing halo purple ni Gojo Satoru sa loob ng Shinjuku. Habang pinapakita ang mukha ni Gojo Satoru na walang kabakas-bakas na takot ng kaba, but instead ang kanyang napakasolid ng ngiti at confidence. At dito na nagtatapos ang chapter habang nagkakaroon ng isang ending note na nagsasabing the fierce battle heads towards its climax. Although ginulat nitong si Mahoraga si Gojo sa pamamagitan ng paghiram ng curse technique ng kanyang current master na si Ryomen Sukuna, ginulat din naman nitong si Gojo Satoru di lamang si Sukuna kundi maging ang kanyang dalawang Shikigami sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang Blue Maximum Output na nag-annihilate naman kay Agito. Not to mention ang napakalaking pasabog sa hulihang parte ng chapter na kung saan ay binanggit ng narrator na within another 41 seconds ay mag-iiwan ng napakalaking marka ang halo purple ni Gojo Satoru sa loob ng Shinjuku. So surely in the next chapter ay mawi-witness natin kung ano ang ginawa ni Gojo Satoru para mag-iwan ng isang napakalaking marka sa battlefield. Maaring yon ay ang maximum output naman ng kanyang purple. Na-one-tap ba ni Gojo Satoru si Mahoraga sa pamamagitan ng atake yon? Masasagot natin yan sa susunod na chapter, and good news, hindi magkakaroon ng chapter break next week kahit na nasabi pa ni Gege Akutami na every 3 chapters ay magkakaroon ng chapter break para magkaroon siya ng konting pahinga. Pero binaypas niya ang kanyang sariling rule na yon para lamang ituloy ang napakatinding laban na to. Talagang hindi tayo binibigo ni Gege Akutami kaya hayaan lamang natin siyang magluto. And huwag nyo din kakalimutan na i-release na ang pinakaunang episode ng Shibuya arc ng Jujutsu Kaisen. Isang napaka-importanteng arc ng series na magdudulot ng napakalaking pagbabago
magbabago sa buong kwento. But I guess this is where the video ends. Kung nakarating ka sa huling parteng ito ng video, surely you had a great time, kaya wag mo nakalimutang mag-iwan ng like, ng subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It is The Updated Weeb, and I'll see you in the next chapter.